Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Binibining Christine Joy Sarasa at ang aking pong iuulat ay patungkol po sa paggamit at pag-uugnay ng teknolohiya sa pagtuturo at pagkatuto. Ngayon ay aking tatalakayin kung paano nga ba nakakatulong ang teknolohiya sa mas epektibong pag-aaral at pagtuturo. So una na riyan ay ang teknolohiya sa makabagong edukasyon. Bahagi na ng pang-araw-araw na buhay at nagpapadali ng pagtuturo at pagkatuto. Alam naman po natin na sa panahon ngayon ay hindi na mahihiwalay ang teknolohiya sa edukasyon, di ba po ba? So halos po lahat ng aspekto ng ating buhay ay gumagamit na nito. Kaya naman, malaking tulong ito sa pagpapadali ng pagtuturo at pagkatuto. Ngayon naman ay dumako naman po tayo dito. Ano nga ba ang teknolohiya sa edukasyon? Siyempre, ito ay ang paggamit ng digital tools. Ibig sabihin, ito po ay tumutukoy sa paggamit ng gadgets at software tulad po ng mga laptops, tablets, at apps at marami pang iba. Pangalawa ay para sa pagtuturo at pagkatuto. Ibig po sabihin ay hindi lamang po guro ang gumagamit, pati na rin ang mga estudyante ay gumagamit nito upang matuto. Halimbawa po ng mga computer, internet, at di kaya apps. So, ito po yung mga pangunahing kasangkapan na kung saan ay ginagamit sa modernong classroom o ginagamit po sa, halimbawa po, merong mga online class, ito po yung ating mga ginagamit. So, ang teknolohiya po sa edukasyon ay tumutukoy po sa paggamit ng iba't ibang digital tools tulad po ng computer, internet at mga aplikasyon kagaya ng sinabi ko kanina upang po mapabuti ang proseso ng pagtuturo at pagkatuto. So, meron po tayo ditong mga halimbawa po ng mga teknolohiya. Una na po riyan ay ang PowerPoint o di kaya slides. Ito po yung mga ginagamit po ng guro para maipakita ang lesson sa mas malinaw po at organisadong paraan. Pangalawa ay ang educational apps na kung saan ito po yung mga app na tumutulong sa pag-aaral tulad po ng mga quizzes, games at tutorials. At pangatlo ay yung online platforms na gaya lamang po ng Google Classroom o di kaya Zoom. Dito po nagkakaroon ng online classes o di kaya submission ng mga activities o di kaya komunikasyon ng guro at ang mga estudyante. At ang panghuli ay ang videos at multimedia. Ito po yung kumbaga nakakatulong po ito para mas maintindihan ang lessons dahil may visual at mayroon ding audio. So, ilan po kasi sa mga halimbawa po ng mga teknolohiyang ginagamit sa edukasyon ay mga PowerPoint presentations, mga educational apps, mga online platforms tulad nga ng Google Classroom at saka ng Zoom na kung saan nyo pwedeng mag-online meet yung guro tsaka yung mga estudyante. Pati na rin ang paggamit ng mga video sa multimedia na kung saan ay mas napapadali kasi mas naiintindihan ng mga estudyante kasi meron ng media at meron ding audio. At ang kasunod naman ay ang kahalagan po ng teknolohiya. So, una ay ang mas engaging ang lessons. Siyempre, mas nagiging interesting ang klase kaya po hindi madaling mabubore ang mga estudyante. So, pangalawa ay mas madaling access sa impormasyon. So, ibig sabihin, isang search lang sa internet, maraming impormasyon agad ang makukuha. At pangatlo ay nakakatulong po sa iba't ibang learning styles. So, meron po kasi mga visual learners, mga auditory learners, at marami pang iba na kung saan ay natutulungan silang lahat ng teknolohiya. Sapagkat mahalaga po ang teknolohiya dahil nagiging mas interesting at engaging ang mga aralin. Mas madali rin ang pag-access ng mga impormasyon at natutulungan ito ang iba't ibang uri ng mga learners. Sunod naman ay ang pag-uugnay ng teknolohiya sa pagtuturo. Una na riyan ay ang interactive teaching. So, ibig sabihin, hindi na one way ang pagtuturo. Pwedeng magtanong at sumagot agad ang mga estudyante. Pangalawa ay visual learning. So, ibig sabihin, mas naiintindihan ang lessons kapag may mga larawan o graph at mas lalo na kapag may video. Pangatlo ay ang real-time communications. Dito po ay agad makaka-communicate ang guro at estudyante kahit na online lamang. Kasi po, sa pagtuturo, nagiging mas interactive ang klase dahil po sa
teknolohiya. Nakakatulong din ito sa visual learning at nagbibigay ng mga real-time communication sa pagitan lamang ng guro at ng estudyante. Sa susunod naman ay iugnay natin ang teknolohiya sa pagkatuto. Una ay ang self-paced learning. Ibig sabihin po nito, natututo ang mga estudyante sa sarili niyang bilis. Ibig sabihin, pwede niya po itong ulitin ang lessons kung hindi niya naintindihan, unlike po sa face-to-face na classes. At pangalawa naman ay yung online research. Ibig sabihin, mas napapalawak po ang kaalaman dahil maraming sources sa internet. At pangatlo, yung collaboration, na kung saan ay nakakapagtrabaho ang mga estudyante ng sama-sama gamit ang online tools. Kahit po nasa magkabilang lugar sila ay nagtutulungan pa rin sila. Gagawin nila yung mga projects kahit na hindi sila through face-to-face. So, sa pagkatuto naman, katutulungan po ang mga estudyante na matuto sa sarili po nilang pace at syempre na nakakapag-search sila online at nakakapag-collaborate po sila sa mga kaklase kahit po hindi po sila nag-face to face kasi mas engaging yung online. So, meron din pong mga benefits or benepisyo. So, una ay ang flexible learning. So, ibig sabihin, ang estudyante ay pwedeng matuto kahit saan at kahit kailan. Pangalawa ay mas mabilis na feedback. Ibig sabihin po, nakakatanggap agad ng resulta o comments mula sa guro. Halimbawa, may ibinigay na gawain ang guro, tapos agad ipinasa sa anumang oras na gusto niya, tapos bigla niyang pwede niya agad itong mabigyan ng comments at mababasa agad ng mga estudyante ang resulta na binigay sa kanila ng kanilang guro. So, next ay yung global access, na kung saan ay nakaka-access ng impormasyon mula sa iba't ibang bansa. Ganyan ka tindi ang gamit ng isang teknolohiya. So, ilan po kasi sa mga benepisyo nito ay yung pagiging flexible, na kung saan ay napakaganda nga. Tapos, yung meron din pong mga hamon sa teknolohiya, gaya lamang ng kakulangan sa gadgets, na kung saan ay hindi po kasi lahat ng estudyante ay mayroong mga gadgets na kaya ng sariling device, may mga cellphone. Yung ilan po kasi yung sa isang bahay naghihiraman lang. Tapos, isa din po sa mga hamon ay ang mga internet connections, na kung saan ay mahina, walang internet, na kung saan ay nakaka-apekto sa pag-aaral. Halimbawa, nag-online class, tapos biglang nawalang internet connection, yun yung isa sa mga hamon kapag mayroong online class. At higit sa lahat, ang distraction, na kung saan ay pwedeng ma-distract ang estudyante sa social media o games. Halimbawa, nag-online class, tapos pwede silang ma-distract sa mga games dahil online nga lang, hindi sila nakita ng guro, o lalo na kapag naka-turn off yung cam. So, next sunod ay ang paggamit naman ng modernong teknolohiya. So, mababasa natin dito sa PPT na kung saan ay ang modernong teknolohiya ay tumutukoy sa mga makabagong kagamitan at sistemang ginagamit upang mapadali ang iba't ibang gawain ng tao. So, sa kasalukuyan, ito ay mahalagang bahagi na ng ating pang-araw-araw na pamumuhay, particular sa larangan ng komunikasyon at edukasyon, sapagkat ilan po sa mga halimbawa ng mga modernong teknolohiya ay ang mga smartphone, computer, o di kaya mga laptop, internet, at mga aplikasyong pang-edukasyon. Ang mga ito po ay karaniwang ginagamit po sa pag-aaral o pakikipag-ugnayan at lalong-lalo na sa paghahanap ng impormasyon. Mahalaga din po ang modernong teknolohiya sapagkat pinapadali nito ang mga gawain ng tao, pinapabilis din nito ang komunikasyon at nagbibigay ng mas malawak na access sa impormasyon. Higit sa lahat, ito po ay nagsisilbing mahalagang kasangkapan sa larangan ng edukasyon. Una ay syempre ang online learning, pangalawa pananaliksik,
pangatlo, interaktibong pagkatuto, at yung panghuli na digital na kagamitan. Sa edukasyon po kasi, malaki po ang naitutulong ng teknolohiya sa pamamagitan ng online learning. Mas napapabilis po na ang pananaliksik at interaktibong paraan ng pagkatuto. Ang paggamit po kasi ng digital na kagamitan ay nakakatulong po upang mas maging epektibo ang pagtuturo at pagkatuto, sapagkat ang modernong teknolohiya ay mahalagang bahagi po ng ating buhay sa kasalukuyang panahon. Bagamat mayroon itong mga mabubuti at masamang epekto, syempre ang responsableng paggamit nito ang susi upang mapakinabangan ito ng lubos. So, sa kabuuan po, mahalaga pong bahagi na ng edukasyon ang teknolohiya, na kung saan ay mayroon siyang mga magagandang epekto, mayroon ding mga masasama. Ngunit kailangan po itong gamitin ng tama upang mas mapabuti ang pagtuturo at pagkatuto. Yun lamang po, at maraming salamat.